tayo po ay dadako na sa ating pong mensahe, sa ating pong pag-aaral. So, kagabi po ay meron po kaming napakasarap na pagsasalo-salo sa Living Water Baptist Church. At nais ko pong gamiting introduction ang ating pong naging pag-aaral kagabi. Ang ating pong bibigyang pansin sa ating pong pagsasalo-salo ngayon, always trust the direction of God. Always trust the direction of God. Lagi nating pagtiwalaan ang direksyon po ng ating Panginoon. So, gagamitin ko po ang dalawa sa ating pong mga talatang ginamit kagabi. Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Sa mga nagme-memory verses po, ito po ang masasabi ko po na ilan sa mga bersikulo po na napakasarap ma-memorize sapagkat ito po ay magandang paalala po sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Again, the title of our message this morning, Always Trust the Direction of God. Lagi po nating pagtiwalaan ang direksyon ng Panginoon. Ang pinaka-kailangan po natin sa buhay na ito, mga kapatid, ay hindi po ang mga kung ano-anong bagay. Ang tunay na kailangan natin sa buhay na ito ay ang ating pong Panginoon. Mahalaga po na tayo ay lagit-lagi magtitiwala sa kung ano po ang direksyon ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. And he shall direct thy path. Yan po ang masasabi nating kalooban po ng Panginoon, ang kanya pong maidireksyon ang ating pong mga buhay, ang ating pong lakad, ang ating pong buhay. And ang sabi po ng writer, ang sabi po ng matalinong hari, pagtiwalaan mo ang Panginoon ng buong puso mo. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving Father, thank you so much for this very beautiful day. Thank you for allowing me once again na makapagministeryo sa iyong mga tao. I pray, O Father, that you will again give me wisdom. May you guide me, O Lord, especially in sharing this very important message. I hope and I pray na ang bawat isa po sa amin ay open para po sa mensahe na iyo pong ibibigay sa amin. Nawa dakilang Diyos, ang amin pong atensyon ay ilagak po namin sa pakikinig ng iyong mahalagang salita. I pray, O God, that you will again bless your people. Thank you so much for this ministry. Thank you for entrusting me this ministry, Heavenly Father. Sa iyo po ako lubos na nagtitiwala. Sa iyo pong karunungan, sa iyo pong kapangyarihan. Ikaw po dakilang Diyos ang gumawang makapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Ito po aming Ama, ang aming pong panalangin sa dakilang pangalan po ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, so importante po na ngayon makita natin that the direction of God is very important. If you are a genuine believer, you better listen very carefully because I believe as believer in Christ, ang dapat isa sa pinaka-importante sa atin ay ang direksyon ng Panginoon. Marami po masasabi nating aktibo pero hindi po naaayon sa direksyon ng Panginoon. Marahil po busy pero hindi po guided. Yan po ang pinakaiiwasan ng inyong lingkod because as you all notice, I am very active. I am trying my best na talagang maging busy doing the will of God in my life. Pero busyness
na wala po sa guidance ng Panginoon is useless. Ang ibig ko pong sabihin, kahit gaano ka ka-busy, kahit gaano ka ka-active, kung wala ka sa gabay ng Panginoon, wala ring kwenta ang lahat ng bagay. Everything in this life na gagawin po natin, if it is not according to the direction of God, that is useless, that is nothing, and will come to nothing. So, it is good to learn this morning the very important lesson from the Word of God. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So, trust the Lord. Always trust the direction of the Lord. Yun po ang lagi nating pagtiwalaan. Sa Jeremiah chapter 29 and verse number 11, sa pangungusap ng Diyos sa kanyang bayan, because I can say, nang isa lagi sa magandang halimbawa po natin ay ang bayan ng Diyos. Because it is very definite that in the will of God, in the design of God sa kanila pong buhay, ang kumpletong disenyo ng Diyos ay hindi lang ang paglaya sa pagkaalipin, kundi talagang ang pagpapala sa lupang pangako, mga kapatid. Yan po ang kabuuan ng plano at direksyon at kalooban ng Panginoon sa kanila. The will of God for His people is to free them and for them to enjoy the promised land. Ibig sabihin po, palayain sila mula sa pagkaalipin sa Egypt at dalhin po sila sa promised land na lagi nga sinasabi ko sa inyo that that promised land is not heaven. That is actually maturity. It is the place of bounty, beauty, and blessing. Ang ibig sabihin, ang kalooban ng Panginoon, hindi ka lang masave, ang kalooban ng Panginoon, ma-enjoy mo ang iyong salvation. Hindi ka lang makalabas sa Egypt, sa usapang Israelita, hindi lang para makalabas sila sa Egypt, kundi makapasok sila sa Promised Land. At para sa disenyo ng Panginoon, napakahalaga po ng direksyon. Sapagkat ang Diyos ay very definite. He is very sure sa kanya pong direksyon para sa atin. Sa plano po niya sa ating buhay. Ano po ang sabi niya sa bayan niya? For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord. Yung idea pong for I know the thoughts that I think toward you, ang sinasabi po ng Diyos sa kanyang bayan, alam ko yung plano ko. Alam ko yung gusto kong gawin sa buhay ninyo. Mga kapatid, the same thing is true. Alam ng Diyos kung ano yung plano niya sa buhay natin. Alam ng Diyos kung ano ang gagawin sa buhay natin. Alam ng Diyos ang pagdadala niya sa atin. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord. Thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. Mga kapatid, kung Diyos nga po ang pag-uusapan, kung plano po ng Diyos ang pag-uusapan, sigurado na po. At ano po yung aking sariling bokabularyo? Sure, gurado na po. Tiyak na tiyak po ang plano ng Diyos sa buhay natin. So, importante po ang ating pagtitiwala sa direksyon ng Panginoon. That is exactly what the writer said, mga kapatid. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Sabi ko nga po, ang usapang pagtitiwala sa Diyos, kinakailangan po maramdaman ng Diyos yan. Diba? Ang ating trust sa Panginoon dapat, number one, heartfelt. Di po ba? Kinakailangan po, mga kapatid, ang tiwala po natin sa Kanya ay damang-dama. Yung bang ang Diyos matutuwa, malulugod, dahil damang-dama niya yung tibay at tatag ng pagtitiwala mo sa Kanya. That is the problem sometimes. Ang tawag natin sa sarili natin, mananampalataya, but we are not living and we are not walking by faith. Hindi tayo nabubuhay at lumalakad sa pananampalataya. So, hindi bagay. Ang tawag sa iyo, believer, pero hindi ka believe sa Diyos. You are not believing God. Sinasabi natin, mananampalataya tayo, pero hindi tayo nananampalataya sa kalooban at plano ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, mga minamahal, mabuhay tayo sa ating pangalan. Mananampalataya, therefore, dapat pinagtitiwalaan at pinananampalatayanan natin ang Panginoon. Ang sabi po, trust in the Lord with all thine heart. Ito po ay heartfelt trust. Humble trust. Diba? Yan yung sinabi ko po sa message kagabi sa Living Water.
Ang ibig sabihin, you will not lean in your own understanding. Ang isang taong nagtitiwala sa Diyos, di ba, yung kababaan ng loob sa kanyang pagtitiwala, hindi niya pinangahawakan yung kanyang sariling kaunawaan. Mga kapatid, mga Kristiyano, kinakailangan sa usaping pagtitiwala na sa Diyos, dapat heartfelt, dapat humble, mga kapatid, and dapat habitual. Yes, dapat ito po ay gawi at ugali natin, yung lagit-lagi pagtiwala ng Panginoon. Trust in the Lord with all thine heart, dapat heartfelt. Lean not unto thine own understanding, dapat humble. Hindi yung, sorry sa term, hindi po yung ang yabang-yabang natin na parang alam na alam natin kung ano ang tama sa buhay natin, kung ano ang marapat sa buhay natin. Tatandaan niyo po mga kapatid, ang tunay na tiwala sa Diyos ay naipapakita sa hindi mo pangahawakan at pagpipilit sa Diyos kung ano ang iyong gusto. Shout out kay Preacher Erwin Castro kasi nakita ko parang nag-post siya. Mukhang nanood po siya kagabi. Ang sabi niya, ang tiwala sa Diyos nangangahulugan na hindi mo ipipilit ang gusto mo. That is actually the problem na nakikita po natin sa karamihan na sinasabing nagtitiwala sa Diyos pero ini-insist kung ano po yung gusto niya. Ibig sabihin, may nakaprograma sa kanyang isip, may sariling plano na kung saan pagka nagbangga ang plano niya at ang plano ng Diyos, mas nakikinig sa kanyang sarili. Mga kapatid, don't be proud. Diba? Huwag po tayong ugali na para po bang mas maganda pa yung plano natin kaysa sa plano ng Diyos. Mga kapatid, walang kasiguruhan, walang garantiya ang plano natin. Ang sigurado ay ang plano ng ating Panginoon Diyos. So, humble trust. And then, habitual trust. Kasi ang sabi po, in all thy ways, acknowledge Him. Ang ibig sabihin ng buhay na nagtitiwala sa Diyos, hindi ka hahakbang nang hindi mo siya kinukonsulta. Hindi ka magdidesisyon without you consulting God first. So in everything, it is good na maging habit po natin to always consult the Lord, to always acknowledge the Lord in everything. Yan po ang ibig sabihin ng totoong pagtitiwala. Heartfelt trust, humble trust, and habitual trust. Yun talagang pagtitiwala sa Diyos na iyon na ang ugali mo, yun na ang gawin mo, na sa buhay mo, lagit-lagi, tatanong ko muna sa Panginoon, aalamin ko muna sa Panginoon. Ang problema po ng marami, gagawa ng desisyon, hahakbang na hindi naman kinonsulta ang Diyos, hahakbang na kung saan ipinilit yung kanyang kagustuhan at pag nagresulta na po ng hindi maganda, naku po, kung i-blame ang Panginoon para bang Diyos ang may kinalaman sa kanyang naging kapalpakan. Mga kapatid, mga minamahal, it is very important for us to learn from this message this morning. Okay, always trust the direction of the Lord. I remember when He talked to His people, ang sabi niya, maliwanag po na talagang let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. So kaya for me, katulad po nung sinabi kagabi ng ilan sa mga kapatiran na for them, revival message po ang aming tinalakay kagabi. And that is the reason why I am very eager na partly sa tinalakay po kagabi ay maging introduction po natin. So makinig po tayo mabuti dahil baka kala nyo po yun uli ang mensahe natin. No. Gusto ko lang pong mag-benefit ang ating pong mga taga-subaybay dito po sa Believer's Breakfast sa tinalakay natin kagabi sapagkat yung ilan po na member ng ibang local Baptist church, syempre po may service po sila and it is good to somehow meron po silang maging idea at makakuha pa rin ng blessing sa tinalakay po natin kagabi. At ito nga po ang inspirasyon ng aking pong pag-share ngayon. Always trust the direction of God. Mga kapatid, ang talagang tanging sure ay ang direksyon ng Panginoon. At tayo po'y magiging secure kung ang pag-uusapan direction ng Panginoon. At tayo po'y magiging successful kung ang bibigyang pansin po natin direction of the Lord. Diba?
makakatiyak po tayo, magiging sure lang po tayo kung direksyon ng Panginoon ang tinatahak natin at magiging secure tayo kapag ka nasa direksyon tayo ng Panginoon at magiging successful tayo. Kaya nga, the concept of what the Lord told Joshua, what He said to Joshua, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Ibig sabihin, direksyon ng Panginoon eh. If you really want to learn the direction of God in your life, you better consider His will, His word, and His ways. Atin pong i-consider yung kanyang salita, yung kanyang kalooban, at yung kanyang daan. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. Let them return unto the Lord. Balik tayo sa Panginoon, mga kapatid. At niliwanag po, yung daan ng Diyos, iba sa paraan natin, yung kaisipan ng Diyos, iba sa kaisipan natin. Tanong ko ngayon, alin po ang mainam? Okay? So, ang teksto natin, napakagandang maging memory verse. Trust in the Lord with all thine heart, buong puso, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So, always trust the direction of God. So, point number 1, mga paalala na dapat nating tandaan, always seek to find the direction of the Lord. Always seek to find the direction of the Lord. Laging hanapin natin para masumpungan natin ang kalooban ng Panginoon. So, yan po ang naipayo ni Apostol Pablo po sa mga taga-Epeso. Ang sabi po niya sa Ephesians chapter 5, verses 16 and 17, ang sabi po, mga kapatid, 15 to 17. Okay? See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Verse number 17. Ito po ang pinakamagandang magagawa natin, to discover and to find out if what really, if what is the will of God in our lives. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Mga kapatid, in considering the will of God in our life, hindi nyo po maiaalis ang Biblia. Lagi pong magkakaugnay po yan, yung will of God and word of God. Because the word of God, ang sabi po, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So ang salita ng Diyos, ang sabi niya, lamp unto my feet and a light unto my path. Unto our path. Diba? So, siyempre po, kung pinag-uusapan ng lakad, kung pinag-uusapan ng daan, ang pinag-uusapan, direksyon. So, thy word is a lamp unto my feet. So, ibig sabihin po, usapan ng paghakbang. And a light unto my path. Ibig sabihin po, usapan ng dinadaanan. So, kaya ang word of God is very important in seeking and in finding the direction of the Lord. So, kaya kamusta ka? Paano mangyayari na magiging maayos ang direksyon ng iyong buhay kung ang aklat na lampara o liwanag, ilaw, tanglaw sa ating lakad, tanglaw sa ating daan, hindi po natin binibigyang pansin at pagpapahalaga. So let us always seek to find the direction of the Lord. Trust the direction of the Lord. Always trust the direction of the Lord. So let us always seek to find the direction of the Lord. Diba? Mga kapatid, let us seek Him sincerely. Let us search His Word, mga kapatid, and submit. Yung ating pong kalooban, mas mahalaga po yung leading ng Panginoon eh. Mas mahalaga po for us to listen, for us to learn, and for us to be led ng kung ano po ang direksyon ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, hindi po natin malalaman ang direksyon ng Panginoon kundi natin hahanapin po ito. So always seek to find the direction of the Lord. So trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Kung di ka mga hawakan sa iyong sariling kaunawaan, hahanapin mo ang Diyos at ang kanyang direksyon. Mahalaga po yun. So kaya nga sabi ko po, hindi ba, it is always good to begin our day with God.
Ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, maganda po na sa bawat paggising, ang salita ng Diyos ang ating pong bibigyan ng pansin upang tayo po ay magabayan. So, of course, sa usapang guide, we need the Holy Spirit. We need the Holy Scripture. Amen? Yes. Kasi yung Holy Spirit, He will guide us into all truth. And then the Holy Spirit, the Holy Scripture is our guide. Believer's Breakfast with BFDB. The Holy Spirit is our guide. The Holy Scripture is our guide. So, gagabayan tayo ng salita ng Diyos. So, napaka-importante po. Again, malinaw na sinasabi po sa Bible na talagang ang dapat hinahanap natin at ang tinutuklas natin ay ang direksyon ng Panginoon sa ating buhay. Ngayon, parang ganito lang po ang simpleng ibig kong sabihin. Gusto mo ng matagumpay na buhay? Gusto mo ng pinagpalang buhay? Gusto mo ng maayos na buhay? Ang tanong po, pwede bang mangyari yung maayos na buhay, yung pinagpalang buhay, yung matagumpay na buhay, na wala ka sa direksyon ng Panginoon sa iyo? So, if you really want to enjoy the blessing of God, as what I have mentioned in my introduction, we better be sure, we better be secure, and we need to be successful. Diba? Pero hindi ka pwedeng maging sure kung wala ka sa direksyon ng Panginoon. At lalong hindi ka secured kapag wala ka sa kalooban at direksyon ng Panginoon. And never na magtatagumpay tayo kung lilihis tayo sa direksyon ng Panginoon. Kung matatandaan nyo po, ang bili ng Panginoon kay Joshua, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan man. Ang ibig sabihin, stay. Diba? Magstay ka sa kung ano yung direction ko sa iyo. Always seek to find, diba, the direction of the Lord. Mga kapatid, mga minamahal, I hope na sa unang puntos pa lang natin, napapaalalahanan po tayo mga kapatid. Ang kalooban ng Diyos, ang direksyon ng Panginoon, ito po ay natutuklasan natin kung tayo po ay diligently hahanapin natin ang Panginoon sa ating mga buhay. So number 1, always seek to find the direction of the Lord. Second, always strive to follow the direction of the Lord. Always strive to follow the direction of the Lord. Talagang ang lagi nating pagsumikapan. So una, pakasaliksikin natin, hanapin natin, tuklasin natin. Diba? Always seek to find the direction of the Lord. And I advise you to always consider the Word of God because ito po yung lamp unto our feet and light unto our path. So, yun po, sa paghanap po, para matuklasan natin, masumpungan natin ang direksyon ng Panginoon, don't go away sa kanyang salita. Huwag kayong lalayo. Huwag kayong aalis sa salita po ng Panginoon. Umaga pa lang, paggabay na po kayo, mga kapatid. Umaga pa lang po, paggabay na po tayo. Now this time, kasi ang sabi po, trust in the Lord with all thine heart. Okay? And lean not unto thine own understanding. So ang pagsikapan po natin, hindi po yung ipilit yung gusto natin. Na ano man ang mangyari, ipipilit natin kung ano yung gusto natin. To the point na mandaraya tayo, gagawin natin ang lahat ng paraan, kung ano-anong magic ang gagawin natin, that will not work. Kung Kristiyano po tayo, hindi po magwo-work yan, hindi po effective yan. So ang dapat striving natin is to always follow the given direction, the direction of the Lord. Isa-isang tabi natin yung mga pangangatwiran natin. Mga kapatid, deny our reasoning. Atin pong, kasi doon tayo magaling minsan yung pangangatwiran, mga kapatid, yung mga pagdadahilan, yun po ay hindi magwo-work. Do not rely on yourself. Diba? Huwag tayong magtiwala sa ating pong mga sarili. Mga kapatid, trust His plan. Ang pagtiwalaan natin yung plano ng Panginoon at sunod lang tayo sa kung ano yung plano ng Panginoon. Mga kapatid, ang ating pong magandang matutunan sa buhay na ito ay ang pagsikapan natin lagi na sundin kung ano yung direction ng Panginoon. Now, isang bagay na gusto ko pong ipunto. Ang nagpapahirap para sundin natin
kung ano po yung direksyon ng Diyos ay ang sarili nating kaisipan. Kaya nga ipinaalala rin po sa atin ng salita ng Diyos that there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Sumpain nga raw po yung mga nagtitiwala sa chariots, yung nagtitiwala sa kanyang sariling magagawa, sa kanyang sariling kalakasan. Mga kapatid, ang usapan ng pagtitiwala sa Diyos lang bagay. Ang usapang pagtitiwala sa Diyos lang marapat. Wala na tayong ibang po pwedeng pagkatiwalaan kundi ang Diyos lamang, mga kapatid. At pag sinabi nating pagtitiwala sa Diyos, ang ibig sabihin pagtitiwala sa Kanyang salita, sa Kanyang kalooban, at sa Kanyang kaparaanan. So, yan po ang ibig sabihin ng magtiwala sa Diyos. Magtiwala ka sa Kanyang kasulatan, magtiwala ka sa Kanyang kalooban, magtiwala ka sa Kanyang kaparaanan. Yan po ang ibig sabihin ng totoong pagtitiwala sa Diyos. Aralin niyo po kung magiging totoo tayo sa sarili natin. Kadalasan po, kailan tayo pumapalpak? Kadalasan po, kailan tayo sumasablay? Kadalasan po, kailan tayo nagdurusa kapag pinilit natin ang sarili nating gusto? Mga young people na talagang mula pa noon, pinapaalalahanan na be ye not unequally yoked together with the unbeliever. Sabi ko nga, nung nakakita ng pogi, nung nakakita ng maganda, nakalimutan na yung talata, nawala na sa direksyon ng Panginoon, ano na nangyari? Kaya nga, ang lagi ko pong sinasabi, Kristiyanong kabataan, ang hanapin nyo po yung manliligaw, hindi yung manliligaw. Hindi po ba? So, yan po, yung isa sa ating pong konsepto na ipinarating sa mga kabataan. Make sure na kung meron kayong manliligaw, manliligaw talaga, hindi manliligaw. Hindi po ba? So, kasi yun po yung makikita nating nangyayari at nagiging sitwasyon po ng marami. Na nung una po, very useful, very effective, pero nung dumating sa punto na medyo nalihis na po, pinilit na ang sariling gusto, maliligtas din naman to, kaya kong gawa ng paraan to, kaya kong dalin ito, kung sa simula pa lang pagsuway na mga kapatid, paano natin i-expect na tayo po ay, diba, papagtatagumpay ng Panginoon? That is actually the idea of our memory verse. Kabisado natin, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding, pero doon tayo pumapalpak. Kadalasan, ang ipinipilit natin, sa tingin ko kasi, sa palagay ko kasi, sa nakikita ko kasi, kung ganito, kung ganon, bakit ka mabubuhay sa pagpapakasakali kung meron naman tiyak? At ang salita ng Diyos at ang daan ng Diyos, ang direksyon ng Diyos, yun ang tiyak. Diba? The direction of God is clear, the direction of God is certain, and the direction of God is correct. Diba? Yun po mga kapatid. Doon tayo sa direksyon ng Panginoon sa ating buhay. Tanggihan natin yung ating mga sariling pangangatwiran. Isa-isang tabi po natin yan. Magdepende tayo sa Diyos na karunungan at ating ipakita ang ating pagsunod sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Ang mapapalad daw po yung mga nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y Kanyang tinutupad. Mga kapatid, tatandaan niyo po ito. Ang direksyon ng Panginoon ay magiging pakinabang lang sa mga sumusunod dito. So, you better follow. Always strive to follow the direction of the Lord. So, number 1, always seek to find the direction of the Lord. Always strive to follow the direction of the Lord. And then thirdly, and the last, always stay focused. Always stay focused on the direction of the Lord. Diba? Kadalasan po, dito, natutuwa po ako. Meron po ako narinig na ilustrasyon one time, na ang ginamit po niyang ilustrasyon, yung paluan ng palayok. Ayan, yung tradisyonal na palaro po ng mga Pinoy. Yung paluan ng palayok. Alam niyo po yung laro na yan, di po ba? So, iba-blindfold ka. Pagka naka-blindfold ka na, so, ang gagawin mo ngayon, kasi iikot ka niyan. And then, eto na ngayon, ang makatutulong sa iyo, yung magbibigay ng tamang direksyon. So, I remember that one of the pastors used that illustration, and I can say, this is an excellent, napakagandang illustration para po pag-usapan natin yung direction ng Panginoon. Because ang direksyon ng Panginoon, maririnig nyo lang yan sa tinig niya. Ibig sabihin sa kanyang salita.
Of course, di sa ang palayo, di nakatali ka. Ang pangahawakan mo lang, kasi ang Kristiyano po, ang sabi, for we walk by faith, not by sight. Talagang ang lakad natin, hindi sa paningin. Okay? So naka-blindfold po yan. Hawak po niya yung pamalo. Okay? And then, papaluin po niya ang palayo. Ang problema, inikot siya ng ilang beses, and then lalakad siya patungo sa palayo. Siyempre, doon sa palaro na yun, napakaraming tinig na maririnig mo. Merong isa na wise. Ang sabi niya, okay, tiyak to, na kapag ka ako na, ang dami kong maririnig na tinig. Basta ang gagawin ko, ang aking i-identify yung tinig mo. So ano man ang maririnig ko, hindi ko bibigyang pansin, basta ang importante sa akin, yung sasabihin mo, yung direction mo. So, yun po, ang kanilang ginawang strategy, mga minamahal. So, tinalian na po siya, and then, hinawakan na po niya yung pamalo, inikot na po siya, heto na po ngayon. Kailangan na niyang puntahan yung palayo para mapalo niya, kasi yun ang panalo, pag ikaw ang nakapalo at nakatama ng palayo. So, alam niyo po, sa lahat ng mga nagsasabi, kaliwa, kanan, diretso lang, sige lang, atras pa, diretso pa. Wala siyang pinakinggang tinig, kundi yung taong kinausap niya. And you know what? Siya po ang nanalo sa paluan ng palayo. Simple illustration, but the wisdom in that illustration is very important to consider. Tayo po, mga kapatid, napakarami nating tinig na maririnig sa mundong ito. But what is important to us is the voice of God. Ang ibig ko pong sabihin, ano man ang marinig nyo, isa-isang tabi nyo yan kasi ang importante, yung direksyon na ibibigay ng pagkakatiwalaan natin. So what is important to us is the direction of the Lord. So always seek to find the direction of the Lord. Always strive to follow the direction of the Lord. And listen, always stay focused. Diba? On the direction of the Lord. So tayo po ay laging tutok lang doon sa kung ano po ang direksyon ng Panginoon sa atin. Yun po ang importante. Yung ma-recognize po natin. Diba? It is good for us to recognize the voice of God and then to rely on the voice of God, yung salita ng Diyos, yun po mga kapatid. Yun po, and to remain. Manatili po tayo doon, stay focused. Kung ano po yung direksyon ng Panginoon, doon ka lang. Diba? Huwag kang paistorbo. Run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus. Importante po sa usapan ng direksyon, yung tinig po ng Diyos sa bawat Kristiyano. And that is actually for me, napakalaking bagay kapag ka po yung Proverbs 3, 5, and 6 ay ating pong hindi lang naging memory verse, kundi susundin sa ating buhay. Trust in the Lord with all thine heart. Una, heartfelt dapat. And lean not unto thine own understanding. Humble dapat. Huwag mong ipilit yung gusto mo. Diba? In all thy ways, habitual dapat. Hindi paminsan, alam mo, paminsan-minsan, pinakikinggan ko ang Panginoon. Paminsan-minsan, sinusunod ko yung kung ano yung gusto niya. Paminsan-minsan, sige lang, pinaubaya ko sa Panginoon. Mali yun. Dapat habit mo na yun na lagi siyang pagtiwalaan. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Yun po ang importante. Yung direktang lakad natin. Ang sabi po, tiyak na tayo po ay ididireksyon ng Panginoon kung pagtitiwalaan natin siya ng buong puso. Mga kapatid, mga minamahal, ang kalimitang problema ng mga Kristiyano, nagpasimula na sinusunod ang Diyos, nagpasimula na nasa direksyon ng Panginoon, pero nastorbo ng maraming bagay, nakinig sa maraming tinig. Ano po ang nangyari? Nawala po sa direksyon. Bakit? Hindi po nanatiling focus sa kung ano ang direksyon ng Panginoon. Always stay focused sa kung ano po ang direksyon ng ating Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, you cannot follow God's direction if you keep looking in other direction. Diba? Ibig sabihin, hindi tayo talaga po pwedeng makasunod sa direksyon ng Panginoon
kung ang dami nating tinitingnan. Mga Kristiyano, let us enjoy the advantage na meron tayong salita ng Diyos na nagda-direct sa atin. Okay? Meron tayong masasabi nating salita ng Diyos na gagabay. Meron pong nangangaral ng salita ng Diyos na gagamitin ng Panginoon. So kaya, always trust the direction of the Lord. Huwag na huwag kang darating doon sa punto na pagdududahan mo kung ano yung direksyon ng Panginoon sa buhay mo. I hope and I pray na ang message na ito ay nagsilbing napakahalagang turo sa bawat isa sa atin. May we consider this lesson bilang importanteng mensahe ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, always seek to find the direction of God. Always strive to follow the direction of God. And always stay focused on the direction of God. The direction of God is sure and it is secured. And for sure, magiging successful ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Please always remember na kaya mo po pwedeng pagtiwalaan ng Diyos kasi po maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin. Huwag na huwag tayong aakto na para bang mas gusto natin, mas maganda pa yung gusto natin kaysa sa gusto ng Diyos. Na para bang mas garantisado yung paraan natin kaysa sa paraan ng Diyos. Mga kapatid, ito po'y panahon na para tayo po ay tumutok sa kung ano po ang direksyon ng Diyos sa ating mga buhay. So, I hope and I pray na muli po na bless po tayo. Try to memorize our text. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Kung gusto po natin na talagang ang lakad natin i-direkta ng Panginoon, let us always trust His direction. Let us pray. Our gracious, loving God, thank you so much for blessing us through thy word. Thank you for the wisdom that you've given me to share your word to your people. I pray, O Father, that you will continue to work in the lives of the people, especially your children. May we realize the importance of always seeking your will and following your will, your given direction. Muli po, pagpalain mo po ang Believer's Breakfast with BFDB. Kasama na po ang lahat ng sumusubaybay po dito. Nawa, lagi mo po akong bigyan ng lakas ng iyo pong biyaya na akin po pwede pong panghawakan sa akin pong patuloy na pagganap ng iyong kalooban. Lord, thank you for reminding us this morning. Thank you even for the rebuke ng message na ito na hindi namin dapat ipinipilit ang aming sariling kagustuhan sapagkat ang kalooban mo ang dapat lagit-lagi masunod sa aming mga buhay. Muli at minsan pa, pinararangalan ka namin, O Diyos, at pinapupurihan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon